Dumako po tayo sa pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ngayong pong month of November ang Keep on Running the Race. So tayo po ay malapit ng matapos sa taon ng 2025 at 2 buwan na lang. Wala nang 2 buwan, 1 buwan na lang at kalahati at matatapos na. At minsan ay bumabagal na yung ating speed sa ating mga ginagawa. Tinatamad na tayo na magpatuloy sa ating mga takbuhin at parang nawawala na tayo sa concentration. Pero katulad po ng isang mananakbo na kung paano po na pinagbubuti ng isang runner ang kanyang pagtakbo, hindi lang sa simula, kundi higit sa lahat ay sa pagtatapos ng takbuhan. Gayon din mga kapatid, tayo ay dapat magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. So last Sunday, we talked about the reasons why we should keep running the race. Because number 1, una po ay God called us to finish our race. Tinawag tayo ng Diyos para tapusin natin yung ating takbuhan. Ang Diyos po ay hindi lamang po Diyos na hanggang simula. Kundi siya din po gusto niya na matapos natin ang ating sinimulan ng matagumpay. At pangalawa pong reason na kung bakit kailangan nating magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan, because we are not running alone. Di tayo nag-iisa, kasama po natin ang Diyos sa atin pong sa takbuhin ng buhay. Kaya siya nga ay nangako sa atin na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. At ang pangatlo po na reason why we should keep running the race, because great reward are waiting for us at the finish line. So ang reward ay naghihintay sa atin sa ating hinaharap. Mamimiss mo yung reward o yung gantimpala ng Diyos na inilaan niya para sa iyo kung hindi ka magpapatuloy. Sayang naman yung iyong sinimulan. Kaya bagaman at may mga challenges, mahirap ang magpatuloy dahil marami mga pagsubok, may mga persecution, kailangan natin magpatuloy. Bakit? Kapag wala po tayong ibang opsyon, kundi ang magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan. Okay? So, ngayon pong pangalawang Sunday, ang pamagat po naman ng mensahe na aking i-share ay pinamagatan po nating Get Fueled for the Race. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, kung nais mong makarating, yan, doon sa lugar na inihanda ng Diyos sa iyo, you have to get fueled by God. Ang sasakyan po na empty, yon pong gas tank, ay walang mararating. Ay hindi ho kayo makakaalis kung walang laman po ang tangke ng gasolina ng inyo pong sasakyan. O hindi po kayo makakalayo. Gayon din naman ang buhay natin. Kung gusto nating tayo ay makarating doon sa hangganan ng ating patutunguhan, ay kailangan po natin ng kalakasan buhat sa Diyos. That's why we are here, para po tayo ay makargahan, hindi ng gawa ng kaaway, makargahan ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Yung mga sasakyan, dumadaan po sila sa mga gasoline station para po sila ay makargahan. Kaya para mas malayo ang mararating, kung gusto mong malayong mararating, dapat ikaw ay full tank. Sabihin mo nga sa iyong katabi, dapat full tank ang iyong spiritual life. Dahil kung empty ang iyong spiritual life, ay baka tumiri ka sa gitna at hindi ka makapunta sa malayo. Basahin po natin ang kwento sa Biblia, sa Aklat po ng Hari, sa 1 King chapter 19 verse 3 hanggang 8. Basahin po natin ang kwentong ito. Sabi po dito ay natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako
Ako po'y hirap na hirap na. Yan, sabihin mo nga sa iyong katabi, hirap na hirap ka na ba? Yan, pagod na pagod ka na ba? Nagpray si Elijah, sabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako at ako po ay hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Sabi ng verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, pinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Sabi ng verse 8, kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkain iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. May the Lord bless His word this morning. Itong binasa po natin is a true-to-life story sa buhay po ni Elijah or ni Elias. Siya po ay isang propetang taga-Tisbi na inutusan ng Panginoon para magpahayag ng mga salita ng Diyos sa bansang Israel. At yan pong si Elijah ay isa po sa propetang talagang makapangyarihan. Talagang very powerful siya. Kaya ho niyang utusan ng langit na mag-close at hindi umulan. At kaya din niyang utusan ng ulan na bumuhos kung kailan niya gustong paulanin. At siya din po ay propetang nakapagpapababa ng apoy. Grabe, kapag ka po siya ay nanalangin, pag sinabi niyang umulan ng apoy, naulan nga po ng apoy. Ganun po siya katinding propeta. At ang isa pa po, mababasa po ninyo sa kwento na hindi lang pala siya propeta, runner din pala siya. Siya din po pala isang mananakbo. Napakabilis po niyang tumakbo. Try to imagine that, 80 years old na, siya po ay nakakatakbo pa. At kaya ho niyang lampasan pa yung mga kabayo. Tayo nga ho, aso lamang hindi pa natin kayang lampasan nanghihina ng ating mga tuhod. Pero siya po ay 80 years old, pero siya po ay nakakatakbo pa ng mabilis. Grabing grabing energy yun, sa atin pag 80 years old, uugod-ugod ka na, hindi ka na makatakbo, kailangan mo na ng taga-akay, kailangan mo ng tungkod. Pero si Elijah ay mabilis pa siyang tumakbo. Kaya lamang po ay dumating ho yung panahon na si Elijah din po ay nanghina at naubusan ng lakas o nawalan siya ng lakas. Si Elijah po, he became spiritually, emotionally, and physically exhausted. At nung pong siya ay manghina, ano po ang sabi niya? Diyos ko, pagod na po ako, gusto ko na pong mamatay. Ibig sabihin po, si Elijah ay na-burn out, napagod. Napagod po si Elijah dahil po sa mga nangyayari at sa mga suliranin, sa mga pressure, sa mga pagsubok na kanya pong kinaharap. Tayo din po na mga nandirito. Tayong lahat ay napapagod din. Kung si Elijah ay napapagod, nanghihina, nanglulupaypay, ay di lalo na po tayo. Kapag ka po tayo ay spiritually ay naging empty, madali tayong madaig ng problema. Madali tayong ma-discourage, madali tayong mag-quit, madali tayong umayaw, madali tayong mag-back out, madali tayong tumalikod sa Diyos. Kaya kailangan po natin ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kung si Elijah daw po ay nanghihina, sabi ng Book of James, chapter 5, verse 16, si Elijah ay tao din kagaya natin. So, tao din pala siya, nakagaya natin. Siya ay lingkod ng Diyos, pero siya po ay nanghina. Kung siya nga matindi na siyang propeta,
ng hina pa din. Tayo pa kaya? Kaya mga kapatid, kailangan natin ang Diyos na siya pong nagbibigay ng lakas sa ating buhay sa araw-araw. Yun, pag-usapan po natin mula po diyan sa kwento na binasa po natin ngayong umagang ito, pag-usapan natin how to have strength for the race. Paano ba tayo magkakaroon ng lakas upang tayo ay makapagpatuloy sa takbuhin ng buhay? Iba-iba po tayo ng pinagdadaan ng problema. Iba-iba tayo ng mga suliranin na kinakaharap. Some of us here, parang suko na tayo sa mga nangyayari sa atin. Gusto na nating mag-give up. Pero wala ho tayong ibang option kundi magpatuloy. Ano po? Sabi nga quitter never wins and winners never quit. So pag ikaw ay umayaw, ibig sabihin ay ipinakita mo na ikaw ay talunan. So ang taong mapagtagumpay ay hindi umaayaw o hindi tumatalikod sa takbuhin ng buhay. Yes, kapag sinabi pong tayo ay mapagtagumpay, it does not mean na hindi tayo nakakaranas ng pagsubok. It does not mean na hindi tayo nakakaranas ng mga problema o mga suliranin o mga kabigatan sa buhay. Kapag sinabing tayo ay mapagtagumpay, ibig sabihin sa kabila ng mga pagsubok, may mga suliranin, may mga discouragement, nagpapatuloy pa rin tayo, tumitindig, at tayo ay patuloy na lumalakad sa takbuhin ng buhay. Now, tatlong mahalagang bagay ipakikita ko po from that story. Paano tayo makakatanggap ng strength coming from the Lord? So, number one, we have to admit that we are running out of strength. Kailangang aminin natin tayo ay nanghihina. Aminin natin tayo ay kailangan ng kalakasan. Ang isa pong tao na hindi niya inaamin na siya ay nanghihina, ay yun po isang uri po ng pride. Sino po dito ang aamin at kaya niyang sabihin na hindi siya nahihiya, na siya ay nanghihina din? Kaya niyo po bang aminin na ikaw ay nanghihina din? Ay, hindi ako pastor ako'y laging malakas. Alam niyo po, mga kapatid, pare-parehas lang ho tayong tao. Kung yun nga hong mga makina, ay nag-o-overheat. Kung yun nga hong mga sasakyan, napapagod din. Pagka biyahe ng biyahe. Ay wala naman hong mga damdamin yun. Wala naman po yung feelings. Napapagod din ang sasakyan. At pagka napagod ang sasakyan, tumitirik o nasisira. Di lalo na po tayo, mga kapatid. So, tayong lahat ay napapagod. Kaya nyo bang aminin na tayo lahat ay napapagod? Ang mga kinikilalang mga great men sa Bible, kagaya po ni na Samson. Nabasa nyo po ba yung mga kwento ni Samson? Siya po ay isang tinaguri ang strong man during his time. Napagod. Si David, great warrior, napagod. Si Elijah, napagod. Even si Paul, napagod. Si Gideon, napagod. At mapapansin natin, lahat sila, inamin nila sa Diyos na sila ay napagod at sila ay nanghihina. Ngayon mga kapatid, tayo kaya ba nating aminin sa Diyos na tayo ay napapagod? Ibig sabihin, kapag sinasabing, Lord, ako po ay napapagod, ibig sabihin ay nangangailangan ka ng tulong buhat sa Kanya. Kapag ka po kayo ay pupunta sa doktor at magpapatingin, dapat po ay sabihin po ninyo kung ano po ang tunay ninyong nararamdaman at nararanasan. Hindi po pwedeng manghuhula lang ang doktor sa inyo at re-resitahan ka ng gamot. Kailangan mong sabihin kung anong yung nararamdaman. Anong masakit sa iyo? Anong nangyayari sa iyo? Kailangan mong sabihin yun. Ipagtapat sa doktor, wala kang anumang ililihim. Then, kapag sinabi mo kung ano yung talagang iyong condition, then tsaka ka mabibigyan ng talagang gamot na nababagay doon sa inyong nararamdaman. Now, what is the point? Kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, mga kapatid, kailangan sabihin natin yung katotohanan. Hindi dahil ang Diyos ay walang alam patungkol sa buhay natin, kundi kapag sinasabi mo ang iyong sitwasyon sa Diyos at kung anong iyong pinagdadaanan, that is a form of surrender. That is a form of humility.
Sabi ng Bible, He resists the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, pero siya ay tumutulong, nahahabag, naaawa doon sa mga taong nagpapakumbaba. So, ibig sabihin, kapag inaamin mo pala sa Diyos na ikaw ay nanghihina at ikaw ay napapagod, ay ikaw ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Basahin po natin yung sinabi sa 1 King chapter 19 verse 3 and 4. Ang sabi doon ay, si Elijah daw po ay natakot na mamatay. Kita nyo, ang mga tao po na dead rain, nai-empty, ay pinaghaharian ng takot. Kahit pala si Elijah na sinasamahan ng Diyos, nakikita niya ang power ng Lord sa kanyang buhay, talagang visible yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, ay dumating yung time na natakot din. Ha? Kaya umalis po siya at nagpunta po siya sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama daw po yung kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang kasama. Kadalasan, yung mga taong nababurnout ay gusto niyang mapag-isa. Pero delikado ho, kapag ikaw inaandun sa sitwasyong down na down, depressed, tapos iiwanan mo pa yung mga ibang tao at i-isolate mo ang iyong sarili, ay hindi po yun makakabuti para sa atin. Mas kailangan natin ng mga taong tutulong. Mas kailangan natin ng taong mag-encourage at magpapalakas sa atin. Mas kailangan natin ng alalay. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw ay nanghihina at napapagod, yan, huwag kang magtago sa amin. Huwag kang maging mapag-isa. Yan, delikado yung maging mapag-isa. No? Kasi sabi ng Bible, two are better than one. Kapag ang isa daw po ay natumba, sabi, may magtatayo sa kanya. Kawawa ang nag-iisa. Walang magtatayo sa kanya pagka siya ay nabuwal. So, ano pong point dito? Dapat sana ay may mag-encourage kay Elijah sa panahong siya po ay nanghihina. Kaya lamang, papaano siya may encourage? Yun yung taong malapit sa kanya ay iniwanan pa niya. Tinakbuhan pa. Kailangan natin na mag-encourage sa atin, mga kapatid. So, we cannot stand alone. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you cannot stand alone. Hindi natin kayang tumayong mag-isa. Sabi ng Bible, sa Genesis chapter 2, verse 18, it is not good for a man to be alone. Kapag tayo ay nanghihina, mas kailangan natin ng mga katuwang. Mas kailangan natin ng mga kaibigan. Mas kailangan natin ng mga kasamahan. Kalimitan yung mga nagsusuicide. Kalimitan yung mga sinasaktan nila ang kalang sarili. Yung mga taong nasa depression na dapat sana ay doon meron siyang nagpapayo, nag-i-encourage, nagka-counsel, ay wala. Kaya kung ano-ano na lang napasok sa kanyang isip. Kaya kung kayo po ay nadidepress, kung kayo po ay nanghihina o kayo na-burn out, dapat meron kayong kasama. Dapat merong kayong taong pinagkakatiwalaan, pinagkakatiwalaan na mapag-share ng inyong mga saloobin. Upang sa gayon, kayo po ay mabigyan nila ng encouragement, maipag-pray, dahil kapag ka po tayo ay naandun sa sitwasyong yun, kailangan nating may magpe-pray sa atin. Kailangan nating may magpe-pray sa atin. Okay, sabi po doon, iniwan daw po niyo yung kanyang utusan. Sabi ng verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos daw po ng paghapong paglalakad, anong ginawa niya? Naupo siya sa ilalim ng puno at nalalangin ng ganito. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka pa kukunin ni Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka pa mamamatay. May maganda pang plano ang Diyos sa buhay mo. Tayo po ba kagaya ni Elijah na kapag napapagod na, naburn out na, talagang may mga pinagdadaan ng pagsubok o problema o nape-pressure tayo, wala nang ibang bukang bibig, kundi
Gusto ko na mamatay! Ayoko na sa mundo! Diba? Ganoon. May mga tao pong gayon. Ano? Wala nang ibang naging bukang bibig kundi kamatayan. Wala nang ibang naging bukang bibig kundi sana'y mawala na ako dito sa mundo. You must be very, very careful on the word you say. Because life and death is in the power of our tongue. Kaya dapat pagka nandiyan tayo sa ganyang sitwasyon, yung nadidepress tayo, ay mag-declare tayo ng magaganda na mga salita. Mag-declare tayo ng katagumpayan. Mapagtatagumpayan ko ang problemang ito. Malalampasan ko ito. Mananalo ko. Ganun ka dapat. Ano? Kontrahin mo yung nangyayari sa iyong paligid. Kontrahin mo yung mga negatibong nakikita mo sa iyong harapan. Pag nakita mo walang pera, magkakapera ako. Pag ikaw ay nanghihina, bibigyan ako ng Diyos ng kalakasan. Gayon dapat. Hindi yung pag walang pera, gusto ko na mamatay. Iniwanan ng jowa, kunin mo na ako, Lord. Ganon. No. Yan ho ay wika ng mga taong talunan. At kapag yan ang iyong confession, lalo kang lulubog. Lalo kang madadaig ng mga gawa ng kaaway sa iyong buhay. So, inamin ni Elijah sa Diyos na siya ay pagod na at kailangan niya ng tulong ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw ay napapagod na, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kailangan mo ang tulong ng kapwa. Kailangan mo ang tulong ng kapatiran para ipag-pray ka. Sabi po sa aklat ng Psalm 73 verse 26, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! My flesh and my heart may fail. My flesh and my heart may fail. Ang puso ko at kaluluwa nanghihina. Pero sabi niya, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kung ang buhay daw niya ay nanghihina at nanglulupaypay, sabi ni David, ang Diyos ang kanyang kalakasan. Sabihin nga natin, God is the strength. Ay, nako, parang kulang ka kayo sa strength. Yan. Iniisip niyo ba yung bagyo? Sabihin natin, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sabihin nga uli natin, God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. O, Tagalogin natin. Kalakasan ko ay ikaw. Sabihin natin sa Diyos. Yung mga nangangailangan ng kalakasan, kumanta. Ay ikaw ang kalakasan sa tuwi-tuwi na. Sabihin natin. Kalakasan ko ay ikaw. Ganyan, ganyan. Ganyan. Yan. Ito ho ay second service na. Ay ikaw ang kalakasan sa tuwi-tuwi na. Isa pa. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan. Ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kalakasan sa tuwi-tuwi na. O, sinong nakaramdam ng kalakasan? Yan. Ngayon, ibig sabihin, kaya niya sinasabi sa Diyos na kalakasan ko ay ikaw dahil noong time na yun ay nanghihina si David. Pagka po kayo nanghihina, huwag yung nanghihina ako, nanghihina. Hindi. Kontrahin mo yung iyong kinakaharap na sitwasyon. Pag ikaw ay nagigipit, anong kakantahin mo? The Lord will supply all my needs. Pag ikaw ay nanghihina, anong kakantahin mo? God is my strength. Kapag ikaw ay natatakot, anong kakantahin mo? Kasama natin ang Diyos. Kantang takot. Alam nyo, mga kabatid, dapat po ay huwag nating sang-ayunan kung anong ating nararamdaman. Huwag nating sang-ayunan yung mga nagaganap sa mundong ito. Naku, may bagyo, kawawa tayo.
Hindi dapat po mga kapatid, kontrahin natin kung ano yung nagaganap sa paligid. Diba? God is in control. Diba? Dapat po yun ang sabihin natin. Mga naririnig ninyo na mga negatibo ang propesya sa Pilipinas, na magkaganito daw mga lindol at ganitong mga nakakatakot na balita, kontrahin natin ang mga ganun pong mga negative na mga confession against our country. Papayag ba kayo? Naku po, Diyos ko po, sana naman po, kami po Hindi, kontrahin natin. Diba, sabi po ng Bible, kung meron mang 50 o meron mang 10 na matutuwid, iingatan ng Diyos yung 10 at saka yung 50 matuwid. Yan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw ay nanghihina, hingin mo ang kalakasan ng Diyos. Now, pangalawa, you have to take rest in God's presence. Take rest in God's presence. Inaamin natin na tayo ay nanghihina, inaamin tayo ay napapagod, ang iba sa inyo ay nagtrabaho, ang iba po sa inyo ay gumawa ng mga project sa school, yung mga estudyante, o kayo ay naglinis ng bahay, o ang iba po sa inyo ay napagod kayo sa inyong negosyo, marami kayong mga taong kinausap, o kayo po ay naglinis, ang iba po sa inyo ay nagbuhat, ang iba po sa inyo ay napagod sa paghayo, napagod sa ministry, iba-iba. Yung iba ay napagod kaiisip, yun. Yung iba ay napagod katatago sa maniningil, dami nating mga dahilan ng ating pagkapagod. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na kapag tayo ay napapagod, kailangan po natin ng kapahingahan. Kailangan nating ang ating kaluluwa ay makatanggap ng kapahingahan. So, paano makakatanggap ng kapahingahan ang ating pong kaluluwa? Kailangan po na lumapit po tayo sa Diyos. Yung pong iba, kapag napapagod, ay pumupunta sa kung saan sa mga lugar para po sila ay ma-unwind at sila po ay ma-relax ang kanila pong mga isip. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, may mga kapaguran sa buhay ng tao na kahit ikaw ay pumunta sa mga resort o sa mga magagandang beach, ay hindi pa rin po nito kayang ibigay yung kapahingahan na kailangan ng ating kaluluwa. Sabi po sa verse 5 and 6, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang angel at kinalabit siya nito at ang sabi, gising, kumain ka. Yan. At pagkatapos niyang kumain, anong ginawa niya? Siya po ay natulog uli. So ibig sabihin, kaya pala depressed, kaya pala siya ay kung ano-ano nang nadating sa kanyang isip, siya pala po ay kulang sa tulog. Si Elijah pala ay napuyat. Baka nagro-Roblox din siguro yun. Ang ibang mga kabataan ngayon, nagkakaroon ng mga depression, kulang laang huyan sa tulog. Minsan po, ang isa pong tao na kulang po sa tulog, ayon sa pagsusuri, ay affected ang kanyang memory. Affected ang kanyang pag-iisip. Kung ano-ano ng mga napasok sa kanyang isip, at saka hirap siyang makaalala o makapag-memorize. Yan. At kapag ang isa pong tao ay kulang sa tulog, ay nade-depress. Physically, kapag kulang sa tulog, ang isa pong tao ay humihina ang immune system. Humihina ang physical. At madaling kapitan ng sakit ang isang taong kulang sa tulog. Kaya alam nyo, kung malulusog ang mga bata, yung mga batang 80s, batang 90s, yung mga nanay na lola namin, naku, pag tanghali, kakain, kami patutulugin. Pag Sabado, kami patutulugin. Maaga kaming matulog. Ngayon, ang mga kabataan, ang dali nilang ma-depress kasi kung matulog, hindi maaga matulog. Maaga na natutulog. Kalalaro. Akala mo'y tulog, yung pala yung nakabalot ng kumot at kung ano-ano mga nilalaro. Kaya kung ano-ano nang napasok na ng mga kung ano-ano. Kaya, ang tulog, mga kapatid, ay napaka-importante sa ating katawan. May hirapan tayong mag-isip ng tama kapag tayo ay kulang sa tulog, di ba? At ganyan din sa ating pakikitungo, madali tayong mairita, madali tayong
magalit, madali tayong mainis. Yan. Now, si Elijah, mga kapatid, ay kinakailangang matulog pala para ma-rejuvenate ang kanyang strength, para ma-rejuvenate yung kanyang kalakasan. Pansinin nyo, siya po ay nakatulog. Yung pala, kulang lang siya sa tulog. Puyat lang pala siya. Sabihin mo sa iyong katabi, puyat lang yan. Kailangan mo lang matulog at magpahinga. Yung mga kabataan natin, na mga kung ano-ano, patulugin ninyo ang inyong mga anak. Baka kulang lang sa tulog. Kaya yan nagkagagayan na laging tulala. Baka hindi deliverance ang kailangan. Kailangan niyang matulog. Dahil sa panahon ngayon, ang mga kabataan, late na silang natutulog. At alam niyo po ba, pagka wala kayong tulog, kulang kayo sa tulog, madali kayong mapasok na mga kung ano-anong mga negative spirit. Even wicked spirit. Yan. Mamaya salita na kayo ng salita kahit wala kayong kausap. Di ba? Kung ano-ano ng inyong nakikita. Sabihin mo sa iyong katabi, kulang ka lang sa tulog. Si Elijah, he became exhausted because siya po ay kulang sa tulog. Kaya pansinin nyo, pag yung mga nagdra-drive at kulang sa tulog, di ba? Hindi ka din makapagdadrive ng maayos. Gayon din, pag kulang ka sa tulog, hindi ka makapag-iisip ng maayos. Hindi ka makapagdidesisyon na maayos. Kaya, kailangan ng kapahingahan ng ating physical para po tayo ay maging matibay sa laban at sa takbuhin ng buhay. Ang ating pong Panginoon, He is the God of rest. Sabihin nga natin, God is the God of rest. Ang Diyos ay Diyos ng kapahingahan. Actually, sabi ng Isaiah, chapter 40, verse 30 and 31, 29 hanggang 31. Ang Diyos daw po ay hindi napapagod. Pero, Pastor, di ba ang Diyos ay hindi napapagod? Bakit siya ay nagpahinga? Pagkatapos niyang lalangin ang langit at lupa ay siya ay nagpahinga. Actually, nagpahinga si Lord, hindi dahil siya po ay napagod sa kanya pong ginawa. Kung paanong ang Diyos ay nagpakilala na siya ay Diyos na manlilikha. Ang Diyos ay nagpakilala sa atin na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos din po ay Diyos ng kapahingahan. Sabihin nga natin, our God is the God of rest. Kaya siya nagpahinga ay para ipakita sa ating lahat na siya ay Diyos ng kapahingahan. Pansinin ninyo, diba? Sabi ng Panginoon, 6 na araw kayong magtatrabaho at sa ika-7 araw ay kayo ay magpapahinga. Try to imagine that, kung hindi nilikha ng Panginoon ang araw ng pamamahinga, di hanggang ngayon, trabaho tayo ng trabaho. At sinabi ni Jesus, nung siya po ay nangangaral, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Para sa physical rest. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kundi nilikha ang araw ng pamamahinga para ang tao ay makatanggap ng kalakasan, buhat sa Diyos. Sabi po ng Bible, sa Matthew chapter 11, verse 28 and verse 29. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Yan ho ay paanyaya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, come to me, those who are burdened and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya pala po, tayo ay inuutusan ng Diyos, kinumand ng Lord, na tayo po ay italaga, ay 7 araw ay araw ng pamamahinga, ay para tayo po ay makatanggap ng kalakasan sa Kanya. Kaya po tayo ay sinasabihan ng Biblia na dumalo sa mga gawain, umattend sa church, umattend ang fellowship. Hindi po yun para sa kabutihan ng Diyos. Yun ay para po sa kabutihan natin. Kapag ka po tayo ay uma-attend sa church, ang ating pong kaluluwa ay nagkakaroon ng kapahingahan. Ang ating pong mga isip ay nagkakaroon ng kapahingahan kapag ka po tayo ay nasa presence ng Lord. Ang tunay na kapahingahan ay hindi po yung kapag ikaw ay nasa beach o
O hindi yung kapag ikaw ay nasa isang resort na maganda, na may magandang higaan at may magandang pool, no? Tapos yung pauwi ka ay na problema ka at napagod sa dami ng bayarin. Ang tunay na kapahingahan ay kapag ikaw ay nasa presence ng Lord. Di ba? At ang tunay po na kapahingahan ay kapag ikaw ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kahit pa po kayo ay nasa magandang resort o nasa magandang hotel at doon kayo natutulog, pero kung wala ang presence ng Lord, walang tunay na kapahingahan. Because true rest and peace is only found in our Lord Jesus. Kaya sabi, come to me those who are burdened and heavy laden and I will give you rest. So aaminin mo una, admit that you are running out of strength. Parang ganito, di ba? Pagka kayo ay walang ng tubig, kinakailangan na ikaw ay kumilos. Maghanap ka ng refilling station para malagyan ng laman ang inyong jar para meron po kayong tubig na maiinom sa inyo. Gayon din sa ating spiritual life. Pag nakikita mong empty na, hanapin mo na ang presence ng Lord. Pumunta ka na sa church, hanapin mo ang gawain. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw ay dumalo sa gawain ng Panginoon, makakatanggap ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Lahat po tayo, hindi po tayo exempted. Kailangan natin ng kapahingahan. At ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa presence ni Lord. Ang sabi ng Biblia, si Elijah daw po ay noong naandoon sa puno, ay siya daw po ay natulog. Alam niyo po ba, ang simbolo ng punong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay kinakailangang nasa ilalim ng presence ng Lord. Tayo po ay dapat magpasailalim sa kanyang presensya. At kapag ikaw ay nasa presence ng Lord, mayroong tunay na kapahinga. Then, ang pangatlo, receive spiritual nourishment. Receive spiritual nourishment. So, ulitin natin, how to have strength for the race. Number 1, admit that you are running out of strength. Lang aminin mo. Pangalawa, kailangan, you have to take rest in God's presence. Kaya tayo ay nandirito sapagkat kailangan natin ng kapahingahan sa presence ng Lord. Iba yung pahinga mo na nandudong ka lang sa bahay, natutulog, nanonood ng TV, o kaya Netflix, wala kang ginagawa, nanonood ka lang ng drama, hindi kapahingahan yun. Talo kang mapapagod. Pero pag nandito ka at pinakinggan mo ang salita ng Diyos, makakatanggap ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Pangatlo po ay receive spiritual nourishment. Basahin po natin yung pong verse 6, 1, 2, 3, go. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Diyan, kay Lord pala galing yung idea, yung alam yung pagkakain kayo doon sa mga yung, ano tawag doon? Yung plate na nausok. Sabi po doon ay, nang siya daw po ay lumingon, nakita niya, sa ulunan daw po niya, ay meron daw pong tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. At may tubig na rin. Doon po sa lalagyan. Ano po ang ginawa niya? Kumain siya at uminom. Pagkatapos, nahiga uli. Pero, bumalik ang anghel. Pagkatapos, pinabangon siya. At pagkatapos, pinakain uli. Ngayon, pansinin natin, no? Sabi niya, bumangon ka. Kumain. Ano pang sabi? Kasi napakahaba pa ng lalakarin mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, napakalayo pa ng lalakarin. Napakalayo pa ng pupuntahan mo. Ngayon, ito ang katotohanan, mga kapatid. Nabubuhay po tayo hindi para kumain lang at matulog. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi tayo nabubuhay para lang kumain at matulog. Ang ginawa ni Elijah, nasubrahan naman yata. Hindi niya siguro na-gets na natutulog siya para makapag-rest.
Pero namihasa. Gusto na matulog naman ng matulog. Sobra naman yun. Ano? Huwag naman yung sobrang matulog tayo. Na puro tulog na lang ang ating ginawa. Tayo ay natutulog para tayo ay ma-rest at ma-relax ang ating spirit, soul, and body. Pero dapat nating maintindihan, tayo ay nabubuhay hindi lamang para kumain at matulog. Tayo ay kumakain para mabuhay. Hindi nabubuhay para kumain at matulog. Tayo ay kumakain para mabuhay at nabubuhay tayo to fulfill God's purpose for our lives. Sabihin mo kasi ang katabi, kaya ka nabubuhay para i-fulfill mo kung ano yung purpose ng Diyos, kung bakit ka nandito sa mundo. At yung iba po ay namimiss po nila yun. Akala nila kakain lang sila, akala nila mamamasyal lang, yun lang ang gagawin sa buong buhay nila. Pero ang totoo, kaya ho tayo ay nandirito, mga kapatid, ay mayroon pong purpose. May layunin. Sayang ang ating pamamalagi dito sa mundo kung hindi natin napupulfill yung purpose ng Diyos para sa ating buhay. Nung tayo ay kanyang tawagin, nung kanya pong tayo ay lalangin. May iba't ibang purpose tayo. Bakit ka pa nag-order ng sapatos sa Shopee? Para ano? Pan-display? Bakit ka bumili ng bag? Para ano? Para maraming kalat sa bahay? Hindi. May purpose yun, kaya mo binili. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ni Lord na ikaw ay maging pasikip lamang dito sa mundo. Di ba? Kaya yung mga pasikip lang na mga gamit, ang ginagawa, tapo na. Tapo na yan. Pamigay na lang yan. Walang kwenta, hindi. Wala, pasikip lang. Alam niyo po, hindi po tayo dapat maging pasikip sa earth. Hindi tayo pasikip sa simbahan. Kaya tayo nandirito para tumanggap ng kalakasan at pinapalakas tayo ng Lord to fulfill His purpose for our lives. Alam na po ba natin kung ano ang purpose ng ating buhay? Sa mundong ito, bakit po tayo ay nag-i-exist? Dapat po ay malaman po natin. Ngayon mga kapatid, kung papaano na si Elijah ay kinakailangang kumain. Ang kinain po niya is physical food. Physical food. Sino ho pumunta ditong kumain? Sino kumain? Napansin niyo pagka hindi kayo nakakakain ng tama, ang hina-hina ng inyong katawan. Tapos kapag atrasado na ang inyong kain, ang hina-hina ng inyong katawan. O kaya wala kayong masyadong kinain, ang hina-hina niyo, parang nanlalambot kayo. Physically po yan. Physically. Pero, sa spiritual, gayon din. Kung may pagkain ang ating katawang physical, may pagkain din tayong pang-spiritual. Kung paanong kailangan ng ating katawan, ang pagkain, ang nourishment, para tayo'y maging masigla at maging malakas, gayon din ang ating kaluluwa. Para tayo ay maging matatag at maging matibay sa mga pagsubok, kailangan nating pakainin ang ating kaluluwa. Nang anong pagkain ng kaluluwa? Kandila, hindi ho. Salita ng Diyos. Ang sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, basahin natin. Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Aside sa kinakain natin, yung iba nagmi-midnight snack pa. Yung iba may merienda na sa umaga, may merienda pa sa hapon. Ano ba namang dami nating kinakain? Masyado tayong concerned sa ating physical need. Pero concerned ka ba sa iyong spiritual needs? Pinakakain mo ba yung kaluluwa? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinakakain mo ang iyong kaluluwa. Kapag nakikinig ka ng mga preaching, nakikinig ka ng mga messages, pinakakain mo ang iyong kaluluwa. At pag kumakain ang iyong kaluluwa palagi, lumalakas ka, nagiging matibay ka, nagiging matatag ka. Pero kung wala kang salita ng Diyos, puro chismis lang ang iyong naririnig. Naririnig mo sa YouTube, puro lang tulpo. Naririnig mo lang puro lang drama. I am telling you, ginugutom mo ang iyong kaluluwa. Dapat po, mga kapatid,
ay bigyan natin ng pansin ng ating kaluluwa, pakainin din natin. Kung paano pinapakain natin ang ating physical, pakainin din natin ang ating katawan. Ang sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Punta kayo na punta dyan sa church, kumakain di yan. Ano bang makakain dyan? Di ba? Pansinin ninyo, kapag ka nakarinig kayo ng salita ng Diyos, parang feeling ninyo kayo ay satisfied and complete. Para bagang busog kayo. Minsan kahit kainan, parang feeling nyo ay kayo'y nabusog. Alam nyo po ba mga kapatid, yung gawin natin ang kalooban ng Diyos, yan ay food for our soul. Minsan, si Jesus inutusan niya yung kanyang mga alagad na bumili ng tinapay. Kasi tanghali na para may pagkain sila. Ngayon, si Jesus ay nag-share ng Word of God, ng aral. Dumating yung kanyang mga alagad na may dala ng tinapay. Ito na po, Lord, kain na po kayo. Anong sabi ni Jesus? Siya daw po ay busog. Kaya tayo bumili ng tinapay. Dahil gutom si Jesus. Bakit? Ngayon, ito na yung tinapay. Sabi, busog daw siya. May nagbigay po ba sa inyo ng tinapay? Sabi ni Jesus, ako may pagkain hindi nyo alam. Anong sabi ni Jesus? My food is to fulfill the will of my Father in heaven. So, to satisfy our spirit and our soul, kailangan nating sundin ang mga salita, ang mga utos ng ating Panginoon. Now, before I end, basahin po natin verse 8. Sabay-sabay. Kumain nga siyang muli at uminom. Pansin nyo kumain siyang muli. Pag kayo ay kumain kahapon, hindi mo, kain na. Hindi, kumain ako kahapon. Kain ka na. Hindi, kumain ako ng 1 linggo. Ganun po ba sasabihin ninyo? Hindi, kasi yung kinain mo kahapon, hindi na siya pwede ngayon. Magbasa ka ng Bible. Hindi, nagbasa na ako last month. Ganun ba yun? Mag-worship ka kay Lord, attend ka ng church. Hindi, na 2 months ago, umattend na ako. Alam niyo po mga kapatid, yung pagdalo natin ng 1 linggo, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos isang araw, yung pagbabasa natin ng Biblia kahapon, pangkahapon lang yon. Iba yung ngayon. Iba yung today. So, kailangan mo ng salita ng Diyos yesterday, kailangan mo din ng salita ng Diyos today, at huwag mong gutumin ang iyong kaluluwa. Sabi po sa Bible, verse 8, kumain siyang muli at uminom. Ibig sabihin, one reading is not enough. One worship is not enough. One hearing God's word is not enough. Dapat paulit-ulit mo siyang gagawin. Sabi po ay kumain siya muli. At sabi po, sa tulong daw po ng pagkain iyon, ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai sa bundok ng Diyos. Kapatid, yung mga salita ng Diyos na ating tinatanggap, yung mga mensahe na ating naririnig sa church, sa tulong ng mga mensaheng yan, ng pagkaing iyong kaluluwa, makakarating ka sa destination na iyong pupuntahan. Sabihin mo sa iyong katabi, if you want to reach your destination, get refueled for the race. Sino po dito ang gusto niyang kargahan siya ni Lord? Pag hindi ka nagpakarga sa Lord, kakargahan ka ng kaaway. Delikado yan. Dapat huwag karga ng kaaway, yung kay Lord mismo, ng kanyang presence, ng kanyang kalakasan. Wala tayong ibang pwedeng puntahan, kundi ang presence ng Lord. Para hindi tayo makargahan ng kaaway, dapat ay punuin natin ang ating buhay, masaturate ng presence ng Lord. Parang ganito ho iyan. Kung kayo po ay pupunta sa Kalasyaw, mag-aabang kayo ng jeep dyan sa kanto. Pag mayroong dumaang jeep at siksikan, punong-puno, sasakay po ba kayo doon sa
sasakyan? O hindi sasakay? Ha? Hindi. Bakit? Kasi puno na, siksikan. Anong gagawin ninyo? Mag-aabang kayo ng bakante. Mag-aabang kayo ng bakanting jeep at doon kayo sasakay. Bakit po? Ano pong point ko dito? Gayon din ang kaaway. Kaya nakakargahan ang mga tao, kahit Kristiyano, baka empty. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, ikaw ay empty. Madali kang sakyan. Pero pag puno ka ng salita ng Diyos, basa ka ng salita ng Diyos, worship ka ng worship, wala kang ibang pinakikinggan, kundi aral ng Panginoon, puno. Walang space ang kaaway para sumakay sa iyo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, sa tulong ng salita ng Diyos na tinatanggap mo ngayon, makakarating ka sa iyong destinasyon. Sinong naniniwala makakarating siya sa kanyang destinasyon? Just move forward. Keep going. Amen? And get fueled by God. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, thank you so much. I believe na ikaw ay naandito ngayon. Hindi ko po alam yung mga dahilan kung bakit napagod ang bawat isa sa amin. Isang bagay lang ang alam ko. Lahat ng napapagod na lumalapit sa iyo, tinutulungan mo. Ang mga nanghihina, nire-restore mo, Lord. God, we are here today. We are asking for your presence to come down in this place. Abba, Father, move in this place. Wala po kaming ibang mapupuntahan kundi kayo. Inaamin po namin that we are running out of strength. Pamula po noong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kami po, we are running out of strength. Dahil sa mga trabaho, dahil sa mga nangyari, sa mga ginawa, we are running out of strength, Lord. And we are here, O Lord Jesus, and asking for another strength coming from you. Lord, walang ibang tunay na kapahingahan, kundi sa piling mo lang, O Lord. Hindi sa bisyo, hindi sa mga makamundong bagay, kundi sa presence mo lang natatagpuan ang tunay na kapahingahan. God, pagod na po ang iba sa amin sa sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Hindi na po namin alam kung ano ang gagawin namin. But one thing we know, kapag lumapit kami sa inyo, nakahanda ang inyong tulong para kami ay bigyan ninyo ng tulong. God, ang amin pong spiritual life ay nagugutom. Ang amin pong spiritual life ay nanghihina. Yes, hayaan mo pong ang iyong salita ay maging masustansyang pagkain para sa aming kaluluwa. At sa tulong, Panginoon, ng salita ng Diyos na aming naririnig dito linggo-linggo, matatapos namin ang takbuhin namin. Makakarating kami sa journey na gusto mong puntahan namin. God, we are here, O God, para kami ay makargahan muli ng iyong presence. Makargahan muli ng spiritual strength coming from the Lord. Yes, at anuman pong mga baggages sa aming buhay na nagiging sanhi ng panghihina, ito man ay galit, puot, hinanakit o sama ng loob, itakwil natin. Unforgiveness, lahat ng hurt, lahat ng mga hindi kaaya-ayang bagay na ating nagagawa, nasasalita, let's surrender them all to the Lord. And today, let's ask the presence of God to move in our midst. Invite the presence of God in your life. Invite Him. As you surrender yourself to Him,
Yes, Lord, we totally surrender our lives. Kailan po ang aming lakas? Kailan po makakatulong sa amin? Wala na pong iba. Sa iyo lamang po kami nagdidepende. Sa iyo lamang kami kumakapit. Sa iyo lamang po kami naghahawak, Panginoon. Yes, hallelujah. We invite the presence of Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. I need your anointing. Come, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Lord. Kailangan po natin ng kalakasan. Yes. Mas malakas ang tulong ng Diyos kaysa sa bagyo na paparating. Yes. Mas malakas ang tulong ng Diyos kaysa sa bagyo. Hindi ka dapat matakot. Naintindihan ang Diyos para tayo ay tulungan at kaya niya tayong proteksyonan. Hallelujah. Come on, worship Him. Invite Him in your life. Hallelujah. Holy Spirit, move in this place. Oh, Rapatika, Rapakanda. Be my soul. Yes, all together, let's sing worship to the Lord. Yes, God, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Once again, sing for yes, Lord. Yes, Lord. God, have mercy. Yes, Lord. Panginoon, we entrust everything to you, Lord. Holy Spirit, you are the only hope and strength of God's people. We invite you in our lives. Yes. I told you love you more. Yes, Lord. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can See you face to face. I worship you, Spirit. Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa panibagong kalakasan na aking tinanggap sa araw na ito. Ang kalakasan ito, Lord, ay malaking tulong upang ako ay magpatuloy sa takbuhin na nasa aking harapan. Tulungan niyo po ako na matapos ko ang takbuhin na iyong sinimulan sa buhay ko. Gamitin mo po akong pagpabala sa maraming tao. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord.